Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang naging relasyon ni Sammy Uy sa pamilya Duterte sa kanyang pagharap sa clarificatory hearing sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Inilahad ni Trillanes ang ugnayan ng negosyanteng si Sammy Uy sa pamilya Duterte. Tinukoy ni Trillanes sa mga pahayag ni dating Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na ibinigay sa International Criminal Court. Lumalabas na sina Sammy Uy at Michael Yang ang dalawang negosyanteng malapit na kaibigan at kaalyado ng dating Pangulo, na ayon kay Trillanes ay sangkot sa iligal na aktibidad, partikular na sa operasyon ng droga at iligal na pogo. Ayon pa kay Trillanes, regular na nagpapadala ng drug money si Uy sa mga Duterte kada 6 na buwan. Lumalabas na itong si Sammy Uy ang kapartner ni Michael Yang at ni Charlie Tan doon sa kanilang drug cartel doon po sa Davao City, na ang kapartner nila ay si Digong Duterte. So si Digong Duterte ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa mga drug business nila, sa laboratory sila. Tapos inuutusan din niya yung Davao Death Squad para patayin yung mga kompetensya nung kanilang illegal drug business. So yan po yan. Tapos nung naging presidente na si Duterte, in-elevate din yung kanilang mga stature. Ginawa nga economic advisor si Michael Yang. Tapos pinasok na nila yung iba't ibang pagkakakitaan pa, to include yung Pharmally during COVID, tapos pati yung Pogo. Umalma ang grupo ng mga commuters ay hinihinging 10 pisong taas pasahe sa jeepney. Narito ang report. Kasado na sa May 18 ang pagdinig sa hinihinging 10 pisong taas pasahe sa jeep ng grupong Piston. Mula 13 pesos minimum jeepney fare, nais nila itong itaas sa 23 pesos. Ayon sa isang grupo ng mga commuter, naiintindihan nila ang pasakit ng krisis enerhiya sa mga driver, pero mabigat din ito para sa mga namamasahe. Ang pinaka-best talaga niyan, ay talagang tugunan ng gobyerno yung krisis sa langis. Kesa ang pumapasan yung driver o kaya ang papapasin naman next ay kaming mga commuter. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ngayon lang sila nakatanggap ng ganito kalaking petisyon para sa taas pasahe. This is unprecedented, itong 10 pisong hinihingi nilang taas pamasahe. It has never happened in the history po ng LTFRB. So I urge the petitioner na siguraduhin nila yung ebidensyang ihahain nila ay magpapatunay na sapat at kailangan yung 10 piso sa ating mga transport sector. Bukod sa hirit na taas pasahe, problema rin na wala gaanong masakyan, may welga man o wala. Apektado rin sila ng pagtitipid ng mga jeepney driver. Marami sa kanila yung hindi na makapag-repair ng sasakyan kasi wala nang naitatabi para sa maintenance. So ang ending nun, kami yung kawawa, mga commuters ang kawawa. Habang hinihintay ang pagdinig sa dagdag pasahe, nakatutok naman ang LTFRB sa pagsasaayos sa listahan ng mga tatanggap ng ayuda. Aayusin namin ang talaan ng mga drivers. We issued yesterday a memorandum circular requiring all public transport in the entire Philippines to submit their list of drivers and vehicles by April 30 this year. Inayos na muna natin yung database natin dyan. Kapag hindi sumunod ang mga operator sa pagpasa ng mga pangalan ng driver, maaari silang pagmultahin, suspendihin o di kaya'y bawian ng prangkisa. Sa Biyernes naman at Sabado, nakakasa ang malawakang payout ng ayuda sa mga taxi driver sa NCR. Ginisa ng Senate Labor Committee ang Department of Labor and Employment patungkol sa mga benepisyaryo ng tupad na imbes na magtrabaho kapalit ng ayuda, tumatakas lang pala. Alamin natin ang detalye sa report ni Angela Babad. Ginagawa yung mga aswang to may walis-walis to mga kasama sa tupad. Wag naman. In fact, ang tawag sa kanila iba, ayan na yung mga aswang. I'm sorry to hear that. Hindi, parang sarcastic lang yung mga nasa netizen na sa social media. Kasi binibigyan nyo ng walis.
tapos lumilipad na. Ito ang pahayag ni Senate Labor Committee Chair Raffy Tulfo sa Department of Labor and Employment, kaugnay ng tulong panghanap buhay sa disadvantaged workers o TUPAD program. Ani Tulfo, may ilang reklamo na mali umano ang implementasyon ng programa at hindi nabibigyan ng maayos at produktibong trabaho ang mga TUPAD beneficiary. Bukod pa rito ang mali umanong pagpili ng mga beneficiaryo. Make sure na yung nabibigyan ng mga beneficiaries, talagang karapat-dapat silang mabigyan, hindi dahil sila may koneksyon kay Poncio Pilato. Iginiit din ni Tulfo na bukod sa jeepney drivers, dapat ding isama sa TUPAD ang iba pang drivers katulad ng TNVS at taxi drivers. Pinuna rin ng senador ang mishandling umano ng mga DOLE inspector pagdating sa mga violation ng mga kumpanya, lalo na sa pagsasagawa ng ipinagbabawal na endo. Dapat lahat ng inspektor ninyo, imbestigahan ninyo. Quality not quantity. Na siguraduhin, dapat merong evaluation, assessment, yung yung mga labor inspector ninyo, na ibang pinupuntahan nila, meron kayong gumagawa ng counter follow-up or counter check na kung talagang ginawa niya ng tama. Only then makikita nyo na marami talagang violations, napakaraming kapalit. Mahalaga umano na makita ng mga labor inspector na maaari silang managot kung hindi aayusin ang kanilang trabaho. Ayon kay Tulfo, ipagpapatuloy ng komite ang mas mahigpit na pagbabantay at pagsasaayos ng kung ano nga ba ang pwede at hindi pwede pagdating sa job contracting. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.